Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, turuan ko po kayo makapagtanong agad sa Ingles sa madaling pamaraan. Okay po? Bali yung salitang gagamitin po natin pantanong ngayon ay itong salitang anong na maaari nyo po i-English bilang salitang what. Okay? So ang gagawin nyo lang po ay sasabihin nyo po itong salitang anong tapos susundan nyo po ng salita na kung saan ay manggagaling po dito sa ginawa ko pong listahan. Isa lang po ang gagamitin nyo. Okay? Pili na lang po kayo mula sa puno hanggang dito sa bahay. Okay, pili lang po kayo ng isa dyan. Pagkapili nyo ng isa dyan, dito po agad tayo sa baba. Okay, gagamitin nyo po itong salitang iyan o kaya yan. Halimbawa po, anong puno iyan? So, kung mapapansin nyo, nakabuo po agad tayo ng tanong sa Tagalog. Pag in-English po natin yan, ito po yon. What tree is that? Para sa anong puno iyan. O kaya, anong puno yan? Pag in English ay, what tree is that? Okay po? Isa pang halimbawa. Anong laruan iyan? Anong laruan iyan? Kapag in English nyo po, what toy is that? So, ganyan lang po kasimple yung ating leksyon. Pero kung mapapansin nyo, magagamit nyo rin po agad. Okay? Isa pang halimbawa. Anong instrumento yan? Kapag in English po yan, what instrument is that? Okay? Bali yung linking verb po natin na is dito ay hindi po natin kailangang i-translate sa Tagalog kasi magkakamali. May pagkakataon po talagang magkaganyan po yung pagta-translate natin ng Tagalog tapos ita-translate natin patungong English. May ganyang pagkakataon po. Okay, kaya meron po tayong mga ganitong klaseng leksyon para matutuhan nyo po kung alin yung dapat i-translate at dapat hindi i-translate. Okay? Sa pangalimbawa, anong palabas iyan? Kapag in English nyo po, what show is that? Okay? Ngayon po, ang ginamit ko po ay linking verb na is kasi ang kapareha po ng is ay itong that. Kasi po, ang that, ang itinuturo po ay bagay na isa lamang ang bilang. So, ang ibig sabihin, itong puno hanggang dito sa bahay, lahat po sila ay isa lamang ang bilang. At mapapansin nyo po yan sa kanilang spelling sa English. Kung mapapansin nyo, ang tree natin ay T-R-E-E. Hindi tayo naglagay ng S sa dulo. Kasi pag naglagay po tayo ng S sa dulo, ang mangyayari pag tinagalog po natin yan ay ang katumbas po ay mga puno. Magiging mga puno. Madadagdagan ng salitang mga. Na yun po ay senyalis na yung puno po ay marami ang bilang. Okay? So, kung mapapansin nyo, puno lang ang nakalagay dito. Ang ibig sabihin po niyan, isa lang po ang bilang niyan. At kapag yan ay in English, ang katumbas po ay 3. So, kung mapapansin nyo, isa lang po ang bilang niyan. So, ang ibig ko lang sabihin, itong puno hanggang dito sa bahay, lahat po yan ay may isa lamang na bilang. Okay? At dahil sa isa lamang ang bilang niyan, maaari po natin gamitin itong salitang that o salitang iyan o yan na kung saan ay panturo para sa mga bagay na may isang bilang lamang. Okay? At dahil ang ginamit ko po ay that, kung gagamit kayo ng linking verb na is o are, dapat ang gamitin nyo po ay is kasi ang is po ay kapareha o kapareho ng that. Okay? Siya yung partner ng that. Kasi yung are po, yung A-R-E, ang kapartner niya po ay those. T-H-O-S-E. Those. So, yan po ang dahilan kung bakit ang ginamit ko po ay linking verb na is. Kasi, ang ipinareha po sa kanyang salita ay that na pang-isahan na bilang. Okay? So sana marami-rami kayong natutunan dito. Okay? At alam ko,
maski pa po kayo baguhan pa lamang, alam ko at sigurado ako makakapag-English na rin po agad kayo gamit po itong ating pattern. Okay? So makikitanda na lang po kung paano ko ginawa itong tanong na ito, yung tamang pagkasunod ng mga salita. Okay? At saka kung bakit ang ginamit ko ay is dito sa ating leksyon at kung bakit ang ginamit ko ay that. Okay? At saka kung bakit ang mga spelling po ng mga salitang nakalista dito ay, kung mapapansin nyo, ay pang-isahan lamang. Okay po? Maraming salamat po.